We cannot mock God. Ibig sabihin, hindi po natin kayang dayain ng Diyos. Maaaring pag may nakakakita, nakakagawa tayo ng mabuti. Sa halimbawa lamang po, no, sa trabaho. Kapag ganyan yung supervisor, yung mga manager, ang sisipag gumawa ng trabaho. Talaga nagtatrabaho. Pero kapag wala na po yung supervisor, wala na po yung manager, ayun na po. Lumalabas na yung tuning na po. Halimbawa po, sa ating pong pang-araw-araw na buhay, meron po tayong bagay na akala natin matatago sa dilim. Pero sa totoo lamang po, kahit yung dilding ay liwanag pa rin po sa tayo. Akala natin walang nakakakita sa atin kapag gagawa tayo ng sama. Gagawa tayo ng hindi, nakalulugod sa Panginoon. Meron po ang Diyos, nakikita po tayo. Kaya sabi po, we cannot mock God. Hindi natin siya magdadaya. At the same time, yung next verse sabi niya, we sow what we reap. Ano yung may what po yan? We sow what we reap. Ibig sabihin po, kung ano ang tinanim natin, yun daw po ang ating pong aanihin. Maaari ba naman magbunga ng mangga ang puno ng santol? Hindi po. Kaya pag nagbunga po yung punong kahoy ng mangga, mangga pa rin. Kaya dapat, sabi niya, kung nagtanim ka ng mabuti, mabuti rin ang aanihin mo. Pagpapala, sapagkat sa Diyos, laging mayroong nakalaang gantimpala sa paggawa ng mabuti. Ito po. And the next is, sabi niya, flesh reaps curse. Hindi po yung kurso sa pag-aaral, kundi curse, sumpa. Kapag ka daw po sa buhay natin, inuna natin yung gusto ng ating katawan. Yung katawan natin ito, halimbawa, siyempre may mga gusto ang katawan natin na akala natin mabuti para sa atin. No? Pero sa totoo lang, nagdudulot ito ng hidwang kagawa, ayaw, hindi kagustuhan ng Panginoon. Kaya, sabi niya, kapag ka inuna natin ang ating laman, maaari tayong umani ng sumpa. Pero kapag inuna raw po natin yung Holy Spirit, kasi dalawa yun Spirit, tsaka po yung flesh. Pag inuna naman daw po natin yung Spirit, yung Holy Spirit willing, yung ginawa na, yung kung ano yung kalooban ng Holy Spirit, we reap eternal life. So, saan po? Kaya tayo po sa buhay natin, meron po tayong pagpipilian. Either, gusto ba ng laman natin, o yung gusto ng ating espiritu, ang ating susunod. Kaya sabi po rito ng Panginoon, balikan po natin, kaya huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Ito po yung nilagyan ko po pala ito ng title, Persevere in Doing Good. Magtiyaga sa paggawa ng mabuti. We cannot mock God, sabi po natin, kaya huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti dahil sa tamang panahon, matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. Bago po ilatas, gusto magkatagpo pumunta tayo, what is perseverance? Magkaroon tayo ng meeting of minds, what is perseverance? Sabi po, it is the quality of continuing with something even though it is difficult. Yung magpapatuloy ka pa rin, kahit na ito ay mahirap, itutuloy mo pa rin. Kanina sabi natin sa halimbawa natin, pag-aaral, akala natin madali lang. Yung elementarya pa lang, 6 na taon, ginugugol niya para makuha lamang yung kapirasong papel, diploma. Amen po ba? Lahat po ba rito dumaan ng elementarya? Nakakuha po ba ng diploma? 6 years po yun pinaghirapan natin nung tayo po ay bata pa. Hindi pa po natapos doon. High school, 4 years. Ngayon po meron pang senior high 2 years. Saka ka palang dadako sa college. So nasabi ko po lang dito, kailangan kung wala tayong pagtsatsaga sa paggawa, hindi natin ma-achieve ito. Hindi natin ito makukuha, hindi natin makakamit yung tinatawag na diploma. Minsan sa naalala ko po ang Panginoon ay nanalangin sa Gethsemane. Kasama niya si Apostle Peter, si James and si John. Sabi po niya, maghintay lang kayo dito, magtiyaga, manalangin, upang hindi kayo daigin ng antok at ako'y mananalangin. Sabi niya, ang puso ko'y labis na nalulungkot at ako'y halos mamatay na.
Maghintay kayo rito at magbantay, sabi niya. Kung pag sa ano dito sa church, sasabihin natin, dito lang kayo mag-intercede dahil ako rito ay makikipag-usap sa Panginoon. Para bang gano'n, no? So, ang Panginoon... Wala na. Hello? Okay. Ang sabi ng Panginoon sa tatlong alagad niya, apostol, maghintay kayo dyan at magbantay. Upang hindi kayo daigin ng antok, may binigay pa siya encouragement, manalangin kayo. Pero ano po nangyari sa Panginoon? Nung matapos yung first session ng pananalangin ng Panginoong Hesus sa Gethsemane, nakita niya natutulog pa rin yung tatlo. At ginising niya. Ang nakikita po natin dito, yung pagtsatsaga ng mga apostol during the time na nandun kasama nila ang Panginoong Hesus ay kulang. Kaya sabi dito, minsan sa buhay rin po natin, nakakaranas din po tayo yung kasama natin minsan. Hindi natin gusto. Pero kailangan pagsamahan pa rin natin. O pa rin mga sa mga nag-aaral, tulad na nasabi natin kanina, hindi lahat ng mga kaklase nyo, kasangga nyo, o yung gusto ninyo. Meron din kayong mga kaklase na minsan parang ayaw nyo makakita. Di ba? Pero kinakailangan nyo silang pakisamahan. Samahan mo pa rin para magpatuloy kayo. Kasi minsan nasasabi ko sa sarili ko, hindi siya ang magpapahiwalay sa akin o yung makakasira ng aking pangarap sa buhay. So kinakailangan, o halimbawa po sa trabaho po, hindi naman kung kasama niyo sa trabaho ay good na kayo, no? Maganda kung good kayo. Pero there is a time, minsan yung makakasama mo sa trabaho, parang minsan hindi kayo at isa isa't isa. Dito kaya sa church, meron ganun. Sana po wala. Amen? Sa church, sana po walang ganun, ano po. Ang inaano ko lamang po, baka sa ibang church, pwede po, baka po siguro. Sabi, minsan sa buhay, sa daily life po natin, parang dumarating sa time ng buhay natin na parang hindi tayo at ease sa kasama natin. Parang, pag nakikita siya parang, ito na naman, parang nakakalungkot at isipin. Kaya minsan, baka masasabi mo, hanggang kailan ako magtitiis. Kaya gano'n, ha? Sabi po rito sa Matthew chapter 17, verse 17, hindi ko na po nailagay, no? Even Christ Himself, nagtanong siya, how long? Hanggang kailan po kayo sasamahan? Kasi dumating yung panahon na nalagay ko po pala, no? Sabi niya, you unbelieving and perverse generation, Jesus replied, how long shall I stay with you? How long shall I put up with you? Ito po yung senaryo na ang Panginoong Hesus, binigyan niya ng power yung dalawa, yung mga apostles niya para magpagaling. Pinahayo niya. Pagkatapos merong isang tao ron na inaalihan ng demonyo at inilapit sa mga apostol. Inilapit na sa lahat ng mga apostol, hindi nila mapagaling. Kaya itong magulang ng inaalihan ng demonyo, lumapit na sa Panginoong Hesus. Sabi niya sa Panginoong Hesus, inilalapit niya para pagalingin ang kanyang anak. Sabi na niya mga apostol po, bakit hindi sila? Hindi po nila mapagaling. Sabi po, ang ginawa ng Panginoon, inalayas niya yung masamang espiritu sa inaalihan ng masamang espiritu. At ang sa kanya hinarap yung mga apostol. Sabi niya, lahi kayo, sabi niya, kayong henerasyon ng mga walang pananampalataya at baluktot ang pag-iisip. Hanggang kailan ba ako magtitiis sa inyo? Sinabi din ng Panginoon. Hanggang kailan ba ako magtitiis sa inyo? Ibig sabihin, even Christ Himself, nagtanong siya, hanggang kailan? Minsan sa buhay natin, makakapagtanong din po tayo, hanggang kailan ko ba makakasama niyo? Alam niyo po, even Apostle Paul, nakasama niya si kapangalan ni John Mark. Ay kaso dumating time na sa kanilang pag-ministry, iniwanan siya ni John Mark. Nung iniwanan siya ni John Mark, sabi po muli ay pinagsasama sila, ayaw na ni Apostle Paul dahil iniwanan niya siya. Ang issue po kasi rito, hanggang kailan tayo mananatili? Hanggang kailan tayo mananatiling magtsatsaga, magtitiis, hanggang sa dumating sa Panginoong Hesus sa ating buhay na po.
So, ngayon ito po, let us go to our application po. Huwag titigil sa paggawa ng mabuti, kahit ang iba ay hindi gumagawa ng mabuti. Minsan masasabi natin, oh, parang lugi ako gumagawa ng mabuti, parehas ako sa paggawa ko, tapos eto hindi gumagawa ng mabuti, parang lugi ako, gagawa na rin ako ng hindi mabuti. Hindi po tayo. Alam niyo po, bawat gawang mabuti, mayroong laang gantimpala ang Panginoon. Pero mo, okay, naagabyado ka, yung parang tingin mo, lugi ka dahil gumagawa ka ng mabuti. Pero sa totoo lang, meron kang laang gantimpala sa Panginoon. Minsan naman, huwag susuko kahit mahirap magpakabuti. Minsan, para dumarating yung time na sa buhay natin, kala natin na mahirap gawin itong mabuting ito dahil sa parang lugi ako. Pero sa totoo lang, hindi po tayo lugi. Ngayon ito po, huwag bibitaw kahit marami ang nag-aagaw. Sa buhay natin, sa church, na kinalalagyan natin, purihin ng Panginoon kung hanggang sa pagdating ng Panginoon, magkakasama pa rin po tayo. Purihin ng Panginoon. Kasi po, totoo po darating at darating ang araw ng paghihiwalay. Kung hindi man, kamatayan ang paghihiwalay natin. Di po ba? Lahat tayo mamamatay. For the wages of sin is death. But the free gift of God is the eternal life. Doon po, dito sa mundong ito, pansamantala lang tayo. Umabot ka man ng 200 years dito sa mundong ito, hindi pa rin sapat yun. Compare mo sa eternal life. Dito sa mundong ito, dayuhan lang tayo. Hindi atin to. Dahil hindi ito ang ating shelter, hindi ito yung tower of refuge natin, hindi ito ang ating talagang destiny pagdating ng araw, kundi ito sa kaharian ng Diyos, kaharian Diyos sa kalangitan, sapagkat we are designed for eternity. Ang buhay natin, panghabang buhay. Sabi ko, may gantimpala sa pagtitiyaga. Patuloy po tayo nagtsatsaga sa Panginoon sa paggawa ng mabuti. Naniniwala po ako, aani po tayo ng pagpapala. Minsan sa akin po, nasabi ko rin po kanina, ilang buwan na lang po ako ay magre-retiro na. Dahil sabi ko, buwan na lang. Kung baga sana natatanaw mo na yung finish line. So sabi, pero bago dumating ako doon, ang dami pong mga stressful life na nararanasan. To the point na parang hinihila, bumitaw ka na kasi. Umayaw ka na, pwede ka naman mag-early retirement para makapag-focus ka na sa ministry. Pero meron po kasi akong goal. Sabi ko, matapos ka lang. Kahit paano may matapos po. Kaya dumarating po sa punto ng buhay ko, even yung mga anak ko, pinapag-retiro na po ako, pinapapigil na po sa trabaho. Pero yan po, may goal po ako Yung goal ko po, kahit paano, matapos ko po yung finish line. At naniniwala naman po ako, ang Diyos naman po ay katuwang ko sa akin pong mga hangarin ko. Kaya may gantimpala sa pagtsatsaga. Sabi natin dati, no, kung walang tsaga, walang nilaga. Pero ngayon hindi na Kung may tsaga, may pagpapala. Amen po ba? Palakpakan nga po muna natin ang Panginoon. Hallelujah! Ngayon po, nakarating po tayo ng ika-6 na taon. Alam niyo po, sa biyaya ng Panginoon, tayo ay umabot po ang iglesia nito ng 6 na taon. Compare pa sa eternity na inilaan ng Diyos. No? Ang gusto lamang po ng Panginoon sa atin, dumating man ang paghihirap, dumating man ang struggle in our life, huwag tayong hilitaw. Huwag tayong aayaw. Sabi, ang umaayaw ay hindi nagwawagi. At ang mga nagwawagi, hindi umaayaw. Tama po ba? Hindi. So, tayo po, ng mga nagwawagi, patuloy po tayo, magpapatuloy po tayo sa labanan. At minsan, nakakapagod ang pagtsatsaga, lalo na kung wala kang inaasahan. Alam po ba natin na sa buhay natin, minsan, natanong ko nga po kanina itong natanong mo nga po yung isang tao na bakit
siya ang gumagawa. Kasi kinakailangan kong pagtsagaan ito. Para, pagka natanggal ko yung bara sa imbornal na ito, marami ang makikinabang. Dadalhin ng maayos ang mga sasakyan at magiging mabuti ang lagay ng kapaligiran. So, di po ba, minsan, maalala rin po natin, bakit may mga bayani tayo na nagbuwis ng kanilang mga buhay. For what purpose? Nagtiyaga sila na manghimo ng mga kasama nila upang itayo ang revolusyon, upang yung pang-aalipin ng mga dayuhang Kastila ay matigil na. Alam niyo po, yung pagtsatsaga nilang yun, buhay po. Buwis buhay ang tawag po. Buhay po yung talagang to the point ng buhay nila ang pwede nilang ialay. Ngayon po, sa pagpapatuloy ng ginawa nila, ito po nangyari, nakamtan po natin yung kalayaan. Nawala na po rito yung dayuhang Kastila na nagpahirap po sa mga Pilipino. Ngayon ito po, ang sinasabi ko, sa lahat ng uri ng pagtsatsaga, naroon mayroong kalakip na pagpapala. Great opportunity. Sabi po, minsan, no, sa buhay natin, parang nasabi natin nakakapagod at pagtsatsaga, lalo na kung wala kang inaasahan. Kasi sa totoo lamang po, kaya kami nagtsatsaga, kasi meron kang inaasahan. Kaya ako nagtsaga, magtrabaho ng 34 na taon doon sa pinagtatrabaho. May inaasahan ako, may masusustentuhan ko ang pangangailangan ng aking mga anak hanggang sa sila makapagtapos ng kanilang pag-aaral. Yun po ang aking inaasahan. Ngayon po yun, that is every goal. That is the goal of every father or parents sa kanilang mga anak. Mabigyan na mabuting kapalaran, mabigyan ng mabuting edukasyon ang kanilang mga anak at magkaroon ng magandang buhay pagdating sa inaharap. Yun po ang mga pangarap ng mga ano. Kaya kinakailangan sa pagtsatsaga po natin, ngayon sa paggawa natin ito, lahat ng mga pinagpagalan natin, lahat ng mga pinaghirapan natin para sa Panginoon, naniniwala po ako. Hindi lamang po recorded sa heaven yung mga ginawa natin mabuti. Kung hindi, ito rin po ay umaani ng mabuting bagay. Nagiging mabuti ang iyong testimonya sa bawat tao ng mga kasalamuhan mo. In return, ano mapapala mo? Respeto. Kasi nakikita ka nila eh. Ang buhay po natin, tayong lahat, ng mga sumasampalataya sa Panginoon, ay para tayong bukas na aklat sa mga hindi sumasampalataya. Kasi po yung mga hindi sumasampalataya, wala po silang panahon para magbasa ng Bible. Ngayon, anong binabasa? Tayo po pwede nilang basahin. Kaya yung buhay natin, kung ano ang ginagawa natin in our daily life, kung anong ginagawa natin, yun ang binabasa nila. Di ba po naging? Kaya pala, ang ganda ng mga galaw niya. Parang pagka nagtumiro siya talagang, parang gusto ko rin maging gano'n. Kasi sa totoo lang, tayo po, yung buhay natin, yung ginagawa natin, yun yung nakikita nila. Pag maganda ang ginagawa natin, if we continue doing good sa harapan ng mga tao nito, alam niyo po itong ang aaninin natin. Mabuting testimony. Kahit na hindi ka pa makapag-share ng Word of God sa mga tao nito. Dahil sa nakikita nila ang buhay. That is one of the things na gagamitin ng Lord. Para sila rin naman ay maakay sa katwiran, sa katotohanan. Ito naman po, no? Minsan, sa paglilingkod, dito naman po tayo ng mga workers, yung mga naglilingkod sa Panginoon. Yung mga nagsishare ng Word of God. Sino po ba rito sa ating mga nagsishare ng Word of God sa mga kaibigan niya? Ayan, praise the Lord. Ayan, purihin po ang Panginoon. Hindi lahat ng mga sinishare natin ng Word of God tumatanggap. Minsan, dinidebate ka pa. Minsan naman, minamaliit ka pa. Minsan naman, mas masama pagka inaalimura ka pa. Mas masama pag inuusig ka pa. Kaya minsan dumarating yung time na parang sinusukuan mo, hindi ko nasishare ng Word. Hindi po dapat ganun. Tuloy mo pa rin. Kasi po yung salita ng Diyos na inihasik natin sa kanila para isang binhi. Isang binhi na darating yung araw, sisipol.
tutubo. At hindi lamang po yun magbubunga pa sa kanilang mga puso. Inilarawan po sa chapter 12 ng Matthew na ang salita ng Diyos ay parang isang binhi, inihahasik natin ng mga tao. Kaya hindi po tayo dapat tumigil, kundi patuloy nating pagtiyagaang ibahagi ang salita ng Diyos sa mga tao, nakikinig man sila o hindi. Pero meron pa rin po tayong isa pang sandata para magamit natin yung ating testimony sa mga tao ito. Kaya huwag po tayo titigil sa pagtsatsaga, sa paghihintay. Darating ang araw, ang mga taong ating binahaginan. Alam niyo po, ako rin po pinagtsagaan din po ako. Pero sa totoo lang, ayaw po, totally rejected po sa akin itong samahang ganito. Ito nga, yung akala ko ipapalitan ko na religion. Totally rejected po sa akin. Pero dahil sa pagtsatsaga ng taong patuloy na nagbabahagi sa akin ng salita ng Diyos, ito po, narito po sa inyong harapan, ibinabahagi ko ang buhay ko, ang mabuting balita na ginawa ang ginawang kapangyarihan ng mabuting balita sa aking buhay na ako'y binago niya. Ganun din po. Patuloy po tayong magtiyaga, ibahagi ang salita ng Diyos sa mga tao, sumasampalataya man o hindi. Sa mga sumasampalataya, nangangailangan din po sila encouragement. Kahit na hindi po natin sila sharean, o kaya ipanalangin lamang po natin sila because there is power in prayer. Amen po ba? Mas powerful kapag lagi natin ipinapadala. Maring yung taong yun na hindi natin nakikita, pero alam natin ang buhay niya at isinasama natin tuwina sa pananalangin, naniniwala po, naririnig po tayo ng Diyos. Because great opportunity comes to those who patiently wait. Dumarating ang mabuting oportunidad, pagkakataon sa mga taong matyagang naghihintay, sa matyagang gumagawa ng kalooban ng Panginoon. Kaya nga po, alam po ninyo, yung mga apostol, pinagtyagaan din po nila. Kahit sa madilim na lugar, isinusulat po nila itong gospel na binabasa natin ngayon. Kahit na mga hulugang buhay nila ang kapalit, sulat pa rin sila. Ngayon po, kasi nung nakikinabang, tayo po. Kaya tayo po, anong bahagi natin? Ang bahagi natin na yung ibahagi, yung nabasa natin, yung narinig natin, upang sila rin naman ay sumampalataya at magkaroon din ng katiyakan sa buhay nila. Darating ang araw, sabi sa Amos chapter 8 verse 11, sinabi pa ng Panginoong Diyos, darating ang araw na padadalhan ko ng taggutom ang inyong lupain. Pero hindi ito pagkagutom sa pagkain o pagkauhaw sa tubig, kung hindi pagkagutom at pagkauhaw sa aking mga salita. Darating daw yung panahon. Gusto nilang makinig na salita ng Diyos. Gusto nilang mapakinggan kung ano ang kalooban ng Diyos. Hindi na nila matatanggap. Darating daw ang araw. Kung maalala po natin, sa buhay natin, minsan pagka tayo ay matyagang gumagawa ng kabutihan, ng mabuti na para sa alam natin, para sa ikalulugod ng Panginoon. So parang masasabi natin, this thing I did for the glory of God. Palagi natin sinasabi gano'n. Kapag ito patuloy tayong gumagawa ng kalooban ng Panginoon, naniniwala po ako kung ano ang laman ng puso natin, kung duman ay totoo o sincere man tayo sa paggawa ng mabuti, nakikita ng Lord yan. At kung yun ay ayon sa kalooban ng Diyos, naniniwala po ako, ang Diyos naman po, ang nagbibigay sa atin ng lakas. God strengthens us through perseverance during hard times. Pinapalakas po tayo ng Panginoon kapag po tayo ay dumarating yung time na nakakaranas na ng mga paghihirap, pagtitiis, kasama natin ng Diyos. Hindi niya po tayo pinapabayaan. Sa 2 Corinthians chapter 4 verse 17 sabi, for our life and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outright them all. Sabi po, ang bahagya at panandalihang kapighati ang dinaranas namin ngayon. Sabi po ni Apostol Pablo,
ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. How do we describe yung kung kagalakang walang hanggan? Yung kagalakang walang katulad. Paano natin ito i-describe? Na-experience na po ba natin yung kagalakan? Ngayon kung na-experience po natin kagalakan to, ito po yung bunga nito, nais po natin ibahagi yung galak na ito. Para masabi, gusto mo bang maranasan yung kagalakan nararanasan mo ngayon? Parang, there is no selfishness kapag nararanasan mo yung internal joy na to sa buhay mo. Parang gusto mo, i-share mo rin, ibahagi, para sila rin naman ay magalak. Ang bahagya at panandalihang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakan walang hanggan. Kaya, ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na hindi nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalihin lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang bagay na nakikita. So, totoo lang po, no? Yung mga bagay na nakikita natin ngayon, darating ang araw, mapaparang lahat. Mawawala po lahat. Minsan nasabi ko po sa, na-share ko po sa pinsan ko kahapon, dahil pinag-pray ko po siya, meron po siyang cancer sa Pampanga po. Sabi ko, minsan, tingnan mo, yung buhay dati, excuse me po, yung buhay dati, yung anakan, yung mga anak dati, 12, 18, yung pamilya, mabilis ang pagpaparami, yung mga, bawat pamilya, pinakamababa bilang ng anak, 8. Kami po kasi 8 eh. Tapos, meron, ayaw po, sila Pastor Ross yata, 12 or ano, marami, double, meron pa ako nakakausap, yung kasama sa trabaho, yung tatay daw niya, yung anak daw nila, yung kapatid niya, 18 sila magkakapatid. Di ba? Isipin po natin, 18. Tapos nung panahon po dati, ang nagtatrabaho lang, ang breadwinner lang, tatay. Dahil yung nanay doon, salamat po. Dahil yung nanay, sa pag-aasikaso lamang sa pamilya. Yun ang ideal family dati. Pero yung pamilya, yung mga anak, ang dami, no? Pero ang tanong ko, ang tatay lamang ang tatrabaho. Pero tanong ko, lahat sila nabuhay. Lahat sila naging matagumpay. Bakit? Kasi kahit yung ibon, hindi nagtatanim, hindi naghahasik, pero nabubuhay, hindi pinababayaan ng Diyos. Amen po ba? How much more tayo? Alam mo ngayon, ano nakikita ko may trabaho ng nanay, may trabaho pa yung tatay. Tapos, dalawa lang yung pamilya, dalawa lang parang ayaw na madagdagan. Takot na madagdagan ang pamilya. Kasi po yung anak ko gano'n eh. Sabi ko, dalawa lang, tama na. Sabi niya, may trabaho na may asawa mo. May trabaho ka rin naman. Sabi niya, para, ano makikita po natin? Yung pananampalataya. Yung time na 18, yung nakwento ko, lahat sila nagtagumpay, naging educated, talaga naging professional. Mga doktor, abogado, ang mga anak, pero ang tatay isa lang magsasama. Di ba? Bakit? Nangyaring ganun. Kasi sa pagtsatsaga, pagtitiis ng magulang upang itaguyod at itaguyod ang kanilang anak at magkaroon ng mabuting kapalaran. Ito po, conclusion. Sabi na po. Ephesians chapter 2 verse 10, sabi po, For we are God's handiwork created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance to us to do. Sabi niya, ito na lang po, I would like to end this sa salitang po ito na. We may face struggles while serving God. Maaari po natin makaharap, maaari po tayo, maaari po natin maharap ang mga pagsubok, tiisin, kahirapan habang tayo ay naglilingkod sa Panginoon. But when we trust Him, our God, through those trials, we can claim victory in Jesus through perseverance. Amen po ba? May I invite you to rise up, tayo po lahat ay tumayo.
at tayo po ay magsama-samang manalangin. Hallelujah. Atin pong hallelujah. At habang po tayo ay nakatayo, maaari po nating tamasahin ang masaganang presensya ng Panginoon sa ating piling. At tayo po ay dumulog sa kanyang presensya. Let us bow down our head and let us pray. Hallelujah. Panginoong Diyos, kami nagpapasalamat sa iyo. Sapagkat ang mensaheng ito ay laan lamang para sa amin upang kami ay magtiyaga, gumawa, magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Hindi lamang po dahil sa laang gantimpalang kalakip nito, kundi dahil ito po yung tama na kami ay gumawa ng mabuti, magtiyaga sa paggawa ng mabuti. Sapagkat kami po ay yung pinagpala, nais po namin ang pagpapala namin nararanasan ay mapagpala rin namin ang iba. Ito po yung kayamanan ng salita ng Diyos na nagbigay ng katiyakan, ng kaligtasan ng aming kaluluwa. Sabi mo po sa iyong salita, langit at lupa ay mapapara, ngunit ang iyong salita ay mananatili. Hubad kaming ipinanganak sa mundong ito, hubad din po kaming mamamatay. Ibig sabihin, Panginoon, wala kaming madadala. Ano pa mang yaman sa mundong ito pag kami ay lumisan sa mundong ito, kundi ang yaman lamang ng iyong salita na aming napakinggan. Kaya naman po, ang salitang inyong ibinigay at ibinahagi sa amin na aming napakinggan ay nais din po namin ibahagi sa iba upang sila rin naman pagdating ng panahon ay may madadala ring salita mo, O Diyos, na kanilang dadalhin sa buhay na walang hanggan. O God, tulungan mo po kami na manatiling maalam ang pagnanasa namin na makagawa ng mabuti. Give us the courage to persevere in doing good, O Lord God. Hallelujah. Kahit na ang iba hindi gumagawa ng mabuti, tulungan mo pa rin po kami gumawa patuloy, magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Hindi lamang po dahil sa gantimpalang nakalaan sa likod nito, kung hindi dahil po sa ito po ang nakalulugod sa iyong dakilang kalooban. Minsan, ninais mo po, Panginoon, na kami ay makapiling, hinubad mo ang iyong pagka-Diyos. At nag-anyong isang alipin, naglingkod sa mga tao, bumalik sa paanan ng mga alagad niya, upang ipakita lamang ang halimbawa ng pagpapakumbaba. Tulungan mo po kami, O Diyos, na sa lahat ng halimbawa na ipinakita mo po sa amin, ay magampanan din po namin ng ayon sa iyong kalooban, upang ikaw rin naman po ay aming maparangalan sa aming pang-araw-araw na buhay. O Lord God, continue to bless each and every one of us by doing good and having perseverance, and having perseverance in our life, O Lord God. Maraming pong salamat. Tulungan mo po kami na manatili sa dakilang kalooban mo. Ang kalooban mo lamang po ang patuloy naming masusunod tuwina at hindi ang aming kalooban. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming nagkakaisang panalangin naman at tayo po lahat ay magsabi ng malakas na Amen. Praise the Lord.